It wasn't part of the agenda. Hindi nakasama sa agenda ng Anbank session ng Supreme Court ang petisyon na inihain ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban noong nakaraang April 3. Layo ng petisyon na ipatigil ang internet voting para sa mga overseas Filipino voter at mapawalang bisa ang mga resolusyon ng Commission on Elections o COMELEC para dito. Nais din ng mga petitioner na magkaroon pa rin ng manual counting at on-site canvassing para sa overseas voting. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, walang partikular na panahon kung kailan aaksyonan ng korte ang petisyon. Online voting, there's no specific timeline. We'll just have to wait for the court's actions. Nagpasalamat naman ang COMELEC na walang restraining order mula sa korte. Nagsimula na noong April 13 ang overseas voting sa iba't ibang bansa. 77 posts ang pinayagan ang internet voting bagamat may ilang bansa na bawal tulad ng China at Russia. Patuloy na nananawagan ang COMELEC sa mga overseas Filipino voter na magpa-enroll para makaboto sa internet voting hanggang sa May 7. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng reaksyon mula sa kampo ng mga petitioner. Samantala, nagbabala ang Supreme Court sa publiko laban sa mga peking notice at sapina na pinapalitaw na galing sa kanila. Ayon kay Chief Justice Alexander Hismundo, pati pangalan niya ay ginagamit sa modus na ito kung saan hinihingi ng mga perpetrators sa kanilang mga biktima na makipag-ayos sa mga peking korte at abogado. Payo ng SC, beripikahin ang mga makukuhang impormasyon sa mga korte at maging sa Supreme Court. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga notisya o subpina na natatanggap nyo o nakikita nyo sa social media posting na kayo ay inuutosang pumunta sa hukuman para magpaliwanag sa kung anumang bagay. Siguradihin nyo na ang notisya ay totoo at tama, magberipika kayo. Nakikipag-ugnayan na ang Supreme Court sa mga otoridad tulad ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police para malaman ang mga may pakanan nito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.